Ngayon mga ka-LE, malaki ang naging impluwensya ng ancient Egyptian arts para sa mga sinaunang Kristiyano. Sa pagganong kulturang ito kasi nagmula ang inspirasyon ng mga sinaunang Christian artist at ito rin ang dahilan kung bakit nahahawig ang ating mga religious arts sa ancient Egyptian arts. Ang isang halimbawa niyan mga ka-LE ay ang imahen ng Inang Birhen at Sanggol sa Kristyanismo. Alam niyo ba na ang paglalarawang ito ay nagmula sa larawan ng Egyptian gods na sina Isis at Horus? At pinaniniwalaan din ang ancient Egyptian arts din ang dahilan kung bakit madalas nating ilarawan ang ating mga banal na mayroong sun halo sa ulo. Ngayon mga ka-LE, mabalik tayo kay Bes. Si Bes ay madalas ilarawan ng mga sinaunang Egyptian bilang isang humanoid being na may buntot, malaking tenga at laging may kasamang ahas. At ang mga katangiang ito ni Bes ang unang ginamit ng mga Kristiyano upang gawing nakakatakot ang kanilang paglalarawan sa karakter ni Satan. Ang isang halimbawa niyan ay makikita natin sa isang art piece mula pa sa 1200s sa Mosaic of Hell sa Florence Baptistry sa Italy. Dito, ang Italianong pintor na si Copo di Marcofaldo ay inilarawan si Satan base sa mga katangian ng Diyos na si Bes. Ito ay nakatakot, meron itong malaking tenga at pinalilibutan rin ito ng mga ahas. Ngayon mga ka-LE, noong pumasok naman ng 1300s, muling nagbago ang paglalarawan ng mga tao sa imahe ni Satan. Ito ay lalo pang naging nakakatakot at nadagdagan din ang animalistic features nito. Ang isang halimbawa niyan ay makikita natin sa Dante's Inferno. Sa kanyang libro, inilarawan ni Dante ang kanyang version ng Satan bilang isang higanting halimaw na mayroong tatlong muka, may sungay at may pakpak ng paniki. Ngayon mga ka-LE, malaki naging impluwensya ng literaturang ito sa paniniwala ng napakaraming Kristiyano sa Europa noon. Dahil sa isinulat ni Dante Alighieri, nai-imagine ng mga tao na ganito talagang itsura ni Satan, kahit pa hindi naman ito nakasaad sa Biblia. Noong pumasok ang Renaissance period, muli na namang nagbago ang paglalarawan ng mga Kristiyano kay Satanas dahil naglitawan ang iba't ibang mahuhusay na pintor na naglabas ng kani-kanilang bersyon ng demonyo. Ang isa sa mga halimbawa niyan ay ang likha ng pintor na si Michael Paquier. Ito ay ang Saint Augustine in the Devil. Dito, inilarawan niya si Satanas o ang demonyo bilang isang reptilian humanoid na mayroong nakakatakot na muka. Hindi lang yan, meron din itong ekstrang muka sa puwetang bahagi nito.